Sumainyo ang Panginoon. Ang pagdating na Jesus. Muli pa rin natin pinagnilay-nilayan yung pagdating na Jesus. O sa ibang salita ay katapusan ng daigdig. So bahagi na pinadadahan tayo ni Jesus. At inalintulan niya ito sa malaking baha, yung tinatawag natin the Great Flood noong panahon ni Noe o ni Noah, na siyang gumawa ng isang malaking barko, at ninanais niya na maligtas ang tao. So, bahagi rin ngayon ay tayo ay binabaha, hindi gawa ng kalikasan. Bagaman may bahagi ang kalikasan, pero sabi na natin Ellen, yung mga baha gawa ng tao, gawa ng kababaan, kapabayaan ng tao. Kaya nga yung sabi nga natin, yung dapat na flood control projects ay alin? Ay nabula. Bakit? Hindi napapunta sa dapat niyang kinalalagyan. Sana punta ay di sa bulsa ng tao. Kaya bahagi na ito'y nakapagdulot ng alin, ng sakuna, hindi lamang sa ari-arian, ngunit sa mga buhay ng tao. Kaya napakahalaga na makita natin at maging paalala rin yung baha nung panahon ni Noe. Sabi nga wala bang warning? May warning. Nananawagan si Noe Nanawagan si Noe. At hindi lang siya nanawagan, ay siya rin ay nag-aanyaya. Kaya lang, sabi nga natin, anong tingin ng tao kay Noe? Nasisiraan ng bait. Nasisira ang ulo. Bahagi Kaya walang sumama sa kanya. Bahagi na kung saan ay makita natin. Pero ito rin kasi yung pagkakataon na tayo inaanyahan ng Diyos na sabi nga natin ay gawin natin yung kanyang pinagagawa. Bahagi rito yung pagbabantay. Kinakailangan natin magbantay, magmasid, na hindi tayo may scam, na hindi tayo maloko. Kinakailangan din natin na hindi lang yung sabi nga natin, kasi nga ay yung unang pamantayan ng pagkilos ng tao ay yung save yourself, yung panahon ng tinatawag po natin na self-preservation. Yun ang kung unang pagkilos, iligtas mo ang iyong sarili. Iligtas mo ang iyong sarili. Bahagi mo yun. Yan ay rule of survival. Ang maligtas mo ang iyong sarili. At tayo lahat ay kinakailangan din natin na pangalagaan natin ang ating sarili. Huwag natin kalimutan. Kasi hindi tayo makapaglilingkod kapag hindi natin inalagaan ang ating sarili.
Kaya napakahalaga ho, no? Na tayo ay maging malusog, no? Maging malusog, alagaan natin yung ating katawan. Bahagi ho, huwag nating pabayaan, huwag nating abusuhin, no? Kasi yun ay bahagi ng pagkilos sa mundong ginagalawa natin. Kinakailangan din tayo natin na tayo ay ligtas, no? Sabi nga natin ay yung tinatawag na isang rule, no? Do no harm. Huwag kang gagawa ng ikapapahamak. Kasama na dyan yung iyong sarili. So, bahagi yun. Kung minsan hindi natin napapansin, may mga pagkilos tayo, no? Na inilalagay natin ang ating sarili sa kapahamakan, no? Tulad halimbawa ng pag-aabuso ng ating katawan, no? Ay hindi kaya o Helen ay hindi tayo kumakain ng tama, no? Hindi naman kaya ay alin yung sobra naman, no? Yung ating pagkain, no? Yung kalimitan ng mga sakit, mga sobra yan, no? Sakit ng sobra yan, no? Pero yun, self-preservation. Pangalawa, no? Bahagi rin, no? Kasi yun ang turo ng Diyos Ama, by the way, no? Gumawa ka ng isang barko para iligtas mo, no? Ikaw. At pangalawa, alin nun? Yung tao, no? Kaya nag-aanyaya rin siya sa iba, no? Na para sila ay maligtas, no? Bahagi mo yun. Kasi hindi mo pwedeng maligtas mo yung iba kung ikaw ay may sakit, no? Kung hindi ka able, no? Paano mo maliligtas yung iba, no? Kaya kinakailangan yung una. Pangalawa, ano yun? Kinakailangan yung i-extend ito sa iba. Kaya nga, si Noe ay nagsabi rin sa mga tao natin, magkakaroon ng malaking baha, sumama kayo sa akin. Ay kaya lamang, no? Sabi nga ho dito, alin, hindi nila nakita yung pagkilos ng Diyos, no? Masyado silang nagumon sa mga bagay na makamundo. Kaya ngayon ibang anong sinabi, yung nagsisikain, kumikilos, yung normal na pagkilos sa pang-araw-araw na buhay, no? Namimili, no? Hindi nila napansin natin, ano? Ay last call na ito, no? Huling tawag na, no? Ay kapag hindi kayo sumama, hindi kayo maliligtas. Pero yun naman yung makita natin, yung pagkilos natin na mag-anyaya sa atin natin na iligtas din yung iba, no? Iligtas din yung iba. Kailan, ngayong panahon na ito, sabi nga ho natin, no? Kasi hindi natin maialis katulad ng panahon na Jesus natin, na ikaw ay maging suspect, no? Hindi naman totoo yan, no? O hindi naman kaya alin ay hindi naman talaga para sa amin yan, no? Bahagi yun. Baka kung minsan ni alin, may scam ka pa, no? May scam ka pa. Kasi may mga, yung mga scam, ang lalabas nila din, akala mo ay nakatutulong, no? Nakakatutulong ka, no? Yung mga nag-i-scam, kunyari, umano sa iyo ng tulong, yung mga iba't ibang mga programa ng scammer, no? Nawalan ako ng loan, bigyan mo ako ng loan para mabigyan kita
paawa effect. Kaya bahagi yun. Sabi nga natin, there is always a suspicion sa pagkakataon natin na sa mga taong naghahandog na iligtas ka. Kasi yung iba dyan, marami pala dyan, ay alin, scammer. Kaya rin kuminsan, yung mga taong ayaw tumulong din sa iba. Kasi nga, baka akala nila, scammer ka rin. Pero yung nangamon ay pinapumanin ng buhay kapal. Pinakailangan natin, hindi lang dapat iligtas natin yung ating sarili. Pinakailangan din natin ang pagkilos natin. Iligtas natin yung bawat isa. Kinakailangan natin magkaroon tayo ng sapat na kalinaman sa mga bagay na tunay na nagdudulot sa atin ng pagliligtas. Kaya, alam nyo, isang maganda sa demokrasya, kung talagang pag nilay-nilayan natin yung demokrasya. Kasi yung demokrasya, tawag nga sa atin din natin, synodality, na everyone as a part, hindi lang isang pagkilos lang, yung iba sumusunod lang. Yung demokrasya, kasi kanturin na demokrasya, may problema, lahat tayo mag-iisip. Lahat tayo tutulong na mag-isip. Paano hindi ako kaya mag-isip? Ay, tumulong ka na lang. Tumulong ka na lang para maayos yung mga ibang nakapag-iisip, makapag-isip. Sabi nga natin, hindi ka naman marunong mag-isip, yan na lang sa'yo. Tumahimik ka na lang. Huwag ka nang maingay. Kasi kung isa yung maingay, yung paraman yung walang iniisip. Kaya ay, sabi nga natin, ay magulo yung isip. Kung isa yung ibang mga nag-iingay, hindi ka nakakatulong. Kaya nga kung minsan, sa decision making, ay bahagi yun na makita natin. Maganda mo yung story ni Noe. Story ni Noe. Kasi hindi naman sinabi na gawa na yung arko. Sasakay na lang kayo. Hindi. Bahagi yun. Bagaman sinabi ng Diyos. Pero hinahayag niya na kung saan niya alin. Yung tao ay makisama para magkamit ng kaligtasan. In-offer yun ni Noe sa tao. Kaya lang, tinanggihan siya ng tao. Hindi siya tinanggap. Kaya ano nangyari? Yun, nalunod sa baha. Nalunod sa baha. Kaya kinakailangan din natin ng patuloy na pagnilay-nilay na makita ko natin tulungan natin yung bawat isa. Kasi wag natin kalimutan na yung kaligtasan ay tulong-tulong din. Yung paggawa ng kasamaan, ito problema natin ngayon sa flood control project. Hindi lang yung gawa ng isang tao yan. Nag-usap-usap rin sila. Kaya kapag hindi yung tayo mag-usap-usap at tunay na tumugon sa biyaya natin, makita natin na kinakailangan natin tulungan ng bawat isa, wala akong mangyayari. Kaya maganda po yung halimbawa na pinakita ng Jesus. Sa halimbawa ni Propeta Noe o Noah, na makita niya dumarating ang Panginoon. Kaya ito po yung dinulong natin sa lahat ng buong kapal. Sana din po, ay tunay din tayo makapagbalangkas ng pagkilos
at maging aware na tayo na alin, huwag nating hayaan ang anumang uri ng pagsasamantala. No? Pagsasamantala. At sana maging bukas tayo na maghandog ng sarili na iligtas ang bawat isa. Kahit na kuminsan, ikaw ay alin, pagbibintangan na ginagawa mo lang yan para sa iyong sarili. No? Pero makita ko natin na alin, ito'y isang maliwanag na pagkilos natin, dumarating ang Panginoon.